Father, we honor and we thank you, Lord God, for your presence, O Lord. We bless you, Lord, dahil ang totoo, buhay na po namin ito at dapat lang maging buhay namin ang papuri, pagsamba sa inyo. This is our breath, O Lord God, that we breathe, Lord, your presence, O Lord God. Kaya napaka-importante sa amin, O Diyos, buhay namin, Panginoon, ang inyo pong presensya. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, and we speak and declare for the move of the Holy Spirit. Lord, mangusap po kayo. Malayang-malaya po kayong mangusap sa bawat sa amin. Lord, we speak and declare for spiritual transformation sa bawat isa. Equip us through your word. Equip us, O Lord, according to your likeness, Lord. And we pray in Yeshua's name. Let your kingdom come and let your will be done. Salamat po sa oras na ito, sa lahat ng buto na matatanggap po namin mula sa inyong salita. Nagdideklara po kami na matatanim po ito sa matabang lupa. Tutubo, lalago, magiging fruitful lahat na makakarinig po ng inyong salita. Because we know when we believe, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Thank you po, Lord. In Yeshua's name, Amen. Sige po, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At tayo pong lahat ay makakaupo na. Salamat po, Lord. Pwede bang batiin mo yung katabi mo sa kanan at kaliwat? Sabihin mo lang sa kanya, Shalom sa iyo, kapatid. Pumipiyok. Medyo ngiti-ngitian mo naman yung katabi mo. Sabihin mo lang sa kanya, Shalom, napakaganda mo ngayon o napakapogi mo ngayon. Parang ayaw nyo sabihin sa katabi nyo. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Thank you po, Lord. Kahapon po, kami po may kinasal ni Pastor Jumani. At alam nyo po, isang bagay na kung saan makikita, pinagpapasalamat ko sa Lord na yung may mga kinakasal na yung mga mahaba yung time ng kanilang pagli-live-in. No? Sobrang tuwan-tuwa kami sa mga ganun na after nung kayong years na nagsama, na hindi kayo kasal, nag-decide kayo, humarap sa Lord, ipatama ang inyong relasyon, ang inyong buhay. Sobrang nabibless po kami sa bagay na ganun. Kaya pag ganon, libre na po kami. Joke. Wala naman talaga kaming bayad, no? At hindi kami nagpipresyo. Kasi madalas tinatanong sa amin yan Pastora, magkano po ba? Ay, dapat pala nagsasabi tayo ng presyo Pero kapatid, ang mahalaga yung ipatama natin yung relasyon natin sa Diyos. No? Ang ganda po ng mga ganong bagay, no? Na kung saan, kung kami nga natutuwa, lalo na ang Diyos. Pag tayo lumapit sa Panginoon at nagpatama po tayo sa Lord, lalo na yung ating mga relasyon, lalo na sa mga mag-aasawa. So, salamat po sa Lord. Onting kwento ko lang, no, ang tawag dito. Sunod-sunod kasi yung namin Minsan nagkakahalo-halo na tuloy yung mga napupuntahan, pati yung date, pag nagkikwento Pero alam nyo po, lang siya, intimate wedding lang siya. Ang ganda ng lugar, kung kayo po yung nakapunta nung birthday ni Pastora Cynthia, di ba, doon sa David's Tea, doon ginanap, dyan lang sa Taytay. Ang ganda. Tapos, intimate lang siya, talagang, ilan ba, ilan lang yung limit nila? 30. Parang 30 lang, no? Si Sir Kizia. 30 packs lang po, 30 nakatao lang. Sabi ko, first time ko yung parang ganon. Kasi, di ba, madalas yung kinakasal namin, yung may garden, mga ganon, mga... Pero alam nyo po, kinikwento ko nga kasi naiwan kami, pati yung, couple. So, naiwan kami hanggang sa makauwi. Nagkikwentuhan kami, yung ginawa ng Diyos. Kasi, even yung groom, may vision na pinakita ang Lord sa kanya na natulala daw siya Natulala, first time sa kanya na habang natulala siya, ang tindi ng presence ng Lord. So nagkikwentuhan kami. Sinishare ko din na sabi ko, parang first time sa amin to, yung intimate, yung ganito lang na 30 na katao.
Sabi ko, maganda rin pala. Kasi tahimik. walang distraction. Kasi minsan, yung pag magkakasal ka o sa mga kasalan, lalo na paglabas, lalo na pag mga garden, wedding, makita mo, eto lang yung mga nakikinig. Yung mga nandoon, nasa kabilang puno, nasa kabilang ganito, ganyan, mga kung ano no ang mga ano lang nakikinig, yung mga, o kaya naman nagsiselfonan. Yun doon po, lahat kuha mo attention. Although malaki naman yung lugar. Pero kuha mo yung attention. Tahimik. Alam mo yun, lahat nakikinig, walang maingay, walang ganun, walang. Sabi ko, okay din pala yung parang ganito, no? Yung ano lang, private lang yung inyong kasal. Intimate yung inyong kasal. Pero higit po sa lahat, yung katindi ng presence ng Lord kahapon, na ang ganda po, ang ganda ng flow, ang ganda ng ginawa ng Diyos, nangusapan Lord, even doon sa bride, sa groom, na-meet namin yung mga parents na dapat ma-meet, no? Tapos, may mga prospect pa na pwedeng ma-sharean po ng word, magkaroon ng mga Bible studies, ganyan po. And all glory and praise the Lord. Higit po sa lahat, no, yung presence talaga ng Lord, yun yung tanging lagi po namin pinagpipray. Kada may ikinakasal kami, no, si Lord ang maging bida. Si Lord ang maitaas sa mga kasal na iyon. At nangyayari man po. Una, maaga kasi kami nakarating doon. Kung maano nyo po, umulan ng malakas. Kaya pagdating namin, sila si Sir Christina lang na, ba't parang walang tao ah? Maaga-aga pa pala. Pero, praise the Lord and all glory to God. Ang ganda po ng ginawa ng Lord. At ang sasarap ng pagkain talaga. Grabe talaga. At salamat sa Lord yung blessing na yun. No? Kaya sa mga hindi pa kasal dyan, o magpapakasal, o may binabalak, in-encourage ko kayo na hindi naman kailangan po yung sasabihin mo maging bongga ka, maging bongga. No? Ang ganda po yung ganun. Ang ganda. No? Hindi sila gumastos na sasabihin mo pakalaki-laki. Pero, ang dami pong food. Kasi nga, syempre, medyo onti lang kayo. Kaya parang pwede mong anuhan, i-abundance yung iyong food, no? Ang dami, tsaka ang ayos. Kaya hindi po kailangan kasi yung iba kailangan may ganito, ganyan, ganon. Kasi yung angkan ng ganito, mga nasa 1,000 ang aatin sa amin eh. Yung angkan naman ng ganito. No? Ang mahalaga, maipatama natin yung relasyon natin sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Shalom po sa lahat and all glory to God. Maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin. Shalom po sa inyo. Thank you po, Lord. Pwede po ba natin basahin ito? 1, 2, 3, fire. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may gift si Lord sa'yo. Sabihin mo naman sa Kanya, praise the Lord, gifted ka, kapatid. Gifted ka. Alam mo ba yon? Gifted child ka ni Lord. No? Alam mo ba yon? Special child ka. Sabi mo sa katabi mo, special child ka. No? Special na special ka sa... Parang hindi nyo masabi ah. Special child ka sa Lord. Hindi PW. Special ka sa Panginoon. Amen. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Hallelujah. At tayo ay may gift. Alam mo ba yun? Binigyan ka ng Diyos. May binigay ang Diyos sa'yo. May binigay ang bawat isa sa atin. May binigay ang Lord sa bawat isa sa atin. At yung mga gift, yung anointing, no, na binigay ng Lord po sa atin, kailangan po ma-stir up. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, stir up. Kailangan mabuhay, kailangan buhay, gumagana. Amen? What's the use of electric fan? Kung sasabihin mo naman, ang daming ang electric fan kung hindi naman gumagana lahat. Anong gagawin mo? Baka mo na yan, i-dispose mo na lang yan at bumili ka na lang ng bago. Kapatid, we need to stir off the gift na nasa atin. Sabi mo sa katabi mo, meron ka na niyan. Amen. Meron ka na niyan. Kaya lang, kailangan po natin mailabas, makita, gamitin sa Lord.
Basahin po natin ito, Leviticus 6, the burnt offering, 1 to 3 fire. The Lord said to Moses, give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar hearts throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. The priest shall then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar and place them beside the altar. Continue. Then he is to take off these clothes and put on others, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the pot of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Amen. No, pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo, the fire must be kept burning. Kailangan manatili yung fire. Naalala ko sa Angono na i-share ko po ito sa inyo, no, kung paano ito ginagawang mga offerings na ito, mga burnt offerings. So, para mapanatili yung apoy, sinasabi dito, kailangan kasi gabi hanggang umaga yan, tuloy-tuloy na may apoy. Sabi dito, every morning, ano daw pong ginagawa ng priest? Every morning, the priest is to add firewood ng gatong and arrange the burnt offering on the fire. Burn the fat of the fellowship offerings on it. Sinasabi na kung saan dapat yung apoy nananatili yan. Bakit? Kasi dyan sila nag-aapoy, dyan po sila naglalagay ng kanilang mga offering. So hindi mabiburn yung offering hanggat walang apoy, hanggat walang fire, hindi masusunog yung offering. So pwedeng mahinto yung kanilang pag-o-offer sa Lord kung wala pong apoy. Tama. Kaya madalas din tayong mga Kristiyano, kanina tinuturo po na ni Pastor Jumani sa atin yung pagpipraise, pagpupuri sa Panginoon. No, mahihirapan kang magpuri sa Diyos, mahihirapan kang mag-worship sa Lord kung walang apoy sa puso mo. Ito lang po yan, pag mainit. Ayun na. Pag mainit, mas iisipin mo kung wala ang apoy sa'yo, kapatid, mas iisipin mo na, ang init, labas na lang muna ako. Ang init. Imbis na mag-worship ka sa Panginoon, without the fire in your heart, kapatid, baka mas isipin mo at makonscious ka kay pawis na at ayaw mo na mag-worship. Kaya mahirapan ka mag-worship, mahirapan ka umawit sa Lord. Pero tignan mo yung taong on fire. Aba, hindi lamang po worship. Nakikita po. Nakikita. Kaya sinasabi, praise must be seen at must be heard. Kailangan nakikita yung papuri, naririnig ang papuri. Amen. Sa taong on fire, kitang-kita po at halatang halata. Tignan mo ang katabi mo. Nag-aapoy ba? Nagliliyab ba yung katabi mo? O ano tawag doon yung sa Tagalog? Naglalagablab ba yung katabi mo? The fire must be kept burning. Tingnan po natin. The fire on the altar must never go out. Kailangan hindi mawala. Ito yung utos ng Lord sa mga priests, sa kanila, sa Levites. Kailangan yung apoy sa altar hindi mawala. Kapatid, kamusta na mga altar natin? Kamusta na yung dwelling place ng Lord? Kamusta na yung secret place nyo ng Diyos? Kamusta na mga altar natin? May apoy pa ba?
May apoy pa ba? In Jesus' name, no? Huwag mawala yung apoy. 2 Timothy chapter 1, sinasabi po dito ni Paul, sabi sa kanya, kay Timothy, fan into flame the, ano daw po? Gift of God. Ano daw yung kailangan ma-fan? Ano yung kailangan mag-apoy? Sabi daw po yung gift ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen. May gift ba ang Lord sa iyo, kapatid? Amen. So sinasabi, stir up your gift. What if heaven has already entrusted you with everything you need for your divine assignment, but your gift is buried beneath fear, compromises, distraction, and spiritual complacency? May binigay na at ipinagkatiwala ang Lord sa bawat isa sa atin. Pero madalas na nangyayari po na nililibing daw natin yung mga gift na yan. Hindi ginagamit yung mga gift na yan. Bakit daw po? No, nililibing natin through fear. Kaya hindi lumalabas yung gift dahil takot. Kaya hindi lumalabas yung gift at hindi na ilalabas yung gift dahil compromise. Marami ngayon compromise. Dahil hindi lumalabas yung gift, kaya hindi lumalabas yung gift o hindi na ilalabas yung gift dahil sa distraction. Ang daming distraction. Kaya hindi mailabas yung gift. Ito, matindi. Spiritual complacency. Parang, okay na. Pwede na to. Tama na to. Hindi niya alam. Delikado na buhay niya. Ito po sinasabi na kung saan itong complacency, it is a dangerous spirit sa isang Kristiyano na dapat ikaw ay hindi complacent. Na kung saan ang dami nang nangyayari sa paligid natin, pero wala tayong ginagawa. Mahirap iyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging complacent, kapatid. Huwag kang maging complacent na kung saan gusto natin laging nasa comfort zone. Umate naman ako, pastora. Lagi naman ako nasa church. Lagi ko naman ginagawa ito. But check your heart, kapatid. What if generations are waiting for you, for your obedience? Paano kaya daw po? May upuan pa po dito si Sir Jennifer. Sabi, what if generations are waiting for your obedience? Alam mo ba yun na kung saan sinasabi sa word ng Lord, yung isang tao na sumunod sa Diyos, pwedeng libo-libo yung mabago dahil sa isang tao na sumunod sa Panginoon. Paano kung isang sunod mo sa Lord, hinihintay para magkaroon ng revival pala dito sa Binangonan? Paano yung ang hinihintay pala yung pagsunod mo sa Lord para mangyari yung revival sa Angono, sa Taytay? Paano kung hindi ka sumunod? Ang tindi pala, pastora, ang bigat pala ng dala-dala ko. Kapatid, hindi lang po tayo basta tumanggap sa Diyos at tapos na. Sabi, what if generations are waiting for your obedience? Kung ikaw ay kabataan, baka hindi mo alam. Hinihintay ng Diyos yung pagsunod mo para may mga mabagong buhay na mga kabataan. Baka ikaw, nanay, hinihintay ng Lord yung pagsunod mo, paglakad mo sa Panginoon para maraming mga kananayan ng mabago ang buhay. Lumapit sa Diyos. Sabi, what if souls remain in darkness? Because the fire within you has grown cold. Alam niyo po yung di ba nauso dati yung what if? Yung what if. Kasi magkaibigan sila, sabi nung namatay, bakit hindi mo ako siniran? Lagi tayong magkasama. Sabi, lagi tayong magkasama, hindi mo ako sineshiran, hindi mo pinakilala si Jesus sa akin, hindi mo ganito ganyan. Sumagot tuloy yung kaibigan niyang Kristiyano.
Ilang beses kong tinatry na kausapin ka, lagi mo akong nire-reject. Ilang beses kong tinatry na ma-share si Jesus sa'yo, ayaw mo naman. No? Sabi dito, paano kaya? No, paano kaya? What if souls remain in darkness because the fire within you has grown cold? Dahil hindi tayo sumunod at nawala ang apoy, nanlamig tayo sa Panginoon. Kaya maraming pwedeng kaluluwa. Maraming pwedeng tao. Pwede pang mapunta sa hell. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong hayaan iyan. Huwag mo hayaan yung mga bagay na iyan. Kundi tayo ay susunod sa Diyos. Amen? Tayo ay magpapatuloy sa Panginoon. This is a divine alarm. This is a trumpet call. Tayo ay tinatawag ng Lord. Tayo ay ginigising ng Diyos. Tignan mo ay katabi mo kung gising, kapatid. Gising ba? Gising. Buhay ba? Thank you po, Lord. Buhay pa. Hallelujah. Tinatawag tayo ng Diyos. Sabi, this is a trumpet call. This is a summons from heaven to awaken what has been sleeping inside you or us. Tayo'y ginigising na Lord. Nagpadala na ang Diyos ng sumon. O ayan na. May notice ka na. Gumising ka na sa pagkakatulog mo. Gumising ka na at gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin sa Lord. Amen. Kapatid, gising po ba kayo? Gutom na po ba? Hallelujah. Thank you po, Lord. No, ginigising po tayo ng Diyos sa panahon na ito. Nakikita po natin, no, ang dami-dami pong nangyayari sa ating paligid. At hindi po tayo papayag. Parang nag-send ako sa intercessors na hindi po tayo papayag. Ang daming mga nangyayaring hindi maganda sa mga campus, sa mga schools, sa mga kabataan at target ngayon, children and youth. Ang dami nangyayari. Sino dito aware ka sa mga nangyayaring yan? Aware ka. Alam mo yung mga nangyayaring yan. Ang tanong, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo, kapatid? Napanood mo na, nakita mo na, may nangyaring ganito, may ganito, ganyan. Anong ginagawa natin? Hindi kailangan ng Lord ng reaksyon. Ano ba yan? Grabe. Ganyan na talaga mga kabataan. Ano ba yan? Ang sama naman. Ano ba yan? Dapat makulong yan. Dapat maganto. Dapat parusaan yan. Dapat ganito, ganyan. Hindi ganun ang kailangan ng Diyos. Kapatid, hinihingian tayo ng Lord. Hinihintayan tayo ng Diyos ng pagtugon. Nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid natin. The trumpet is calling right now. Anong ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos? Makakaya mo pa ba yung sasabihin mong hindi ka makapag-pray? Sabi nga sa Bible, kung alam mo na may dadating na magnanakaw sa bahay mo, baka hindi ka matutulog. Tama po ba? Alam mo, dadating yung magnanakaw sa bahay mo, anong gagawin mo? Baka naku po, lahat ng mga butas, isasara mo. Baka magtawag ka ng barangay, isang barangay sa inyo. Magbayad ka. Baka bumili ka ng mga kadena, bumili ka ng mga bagong lock. Lalo na pag narinig mo, andito na daw sa lugar natin, yung mga magnanakaw, yung mga matitindig magnanakaw. Naku po, isipin mo na, ano kayang gagawin mo? Ano kayang gagawin mo, no? Malamang maghahanda ka. Sabi, this is a summons from heaven to awaken what has been sleeping inside. Merong ginigising ang Diyos sa atin. Amen. May ginigising ang Lord sa atin. 2 Timothy chapter 1 verse 6, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you.
Ano yung ini-stir up ng Lord at gustong ma-stir up sa atin? Is the gift of God. Sabi mo sa katabi mo ulit, may gift ka. May binigay na ang Diyos sa iyo. Ang kailangan ma-stir up. Amen? Kailangan ma-stir up. Pastora, matanda na po ako eh. Meron pa din. Amen? Meron pa din. Yung kinikwento po ni Pastor Jumani kanina, may na-meet po kami sa SM. No, naku, grabe yun. Yung Friday na iyon, maghapon po kami nandun sa SM. Lalabas lang ng SM, meron na namang ka-counseling at meron na namang meeting, may kakausapin. Sikreto lang natin, di pa kami nakakaligo nun. Sikreto pero naka-live tayo. Si pastor lang nakaligo kasi galing po siyang volleyball. May gawain din doon, naghati kami. So mula nung hinatid ko si Ahava, biruin mo, anong oras yung hinatid ko si Ahava? Natin mga 5 pasado, 5 a.m., mga ganun, pasado. Wala nang uwian yung nangyari sa amin. Pero salamat sa Lord, ang gandang ginawa ng Lord. May na-meet po kami. No? At ang heart niya, ma-restore yung church nila. Kaya lang, wala na po sila dito. Lahat sila nasa Amerika na. Nasa Amerika na silang lahat. Sabi ko, kung ibibigay mo yung lupa mo, yung bahay mo, ari-arian mo sa amin, maganda yan. Ay, hindi. No, pero gusto po niya talagang ipa-restore sa Lord. No? At gusto niyang ipamana kay Pastor Jumani. Naks naman. No. Tagpos lang po yun. So magiging binangonan sa hindi angono. Pwede po maging satellite po natin. At ipagpipray po natin. No? Sabi ko, ganun pala yung purpose ng Lord. Hallelujah, kahit hindi ka pala nakaligo. Grabe yun. Pero may purpose pala ang Diyos. Amen? Sabi ko una, ano ba yun? Ba't ang tagal ni Pastor kinakausap yung mga matatandang yun? Mga may edad po kasi sila no? Pero grabe po. Nako, nung nandun na kami, Pastor, anong gusto nyo? Orderin nyo ng lahat. Ang nakikita ko yung sa kabila yung mga sapatos, yung mga... Ang nakikita ko yung sa kabila Ay, hindi na po. Si Pastor Jones nagbayad. Sabi Pastor, sa umpisa lang yan. Ay, hindi. Sa umpisa lang tayo magbabayad. Pero nangyari talaga kasi bumalik kami. Siya na nagbayad. Pero ang ganda po ng kwentuhan at patungkol sa Lord. No? Yung hindi ka naman yung sasabihin mo, nagtambay ka lang sa SM at wala ka namang ginawa. Pero ang ganda po ng usapan na iyon, umiiyak siya na, Pastor, talagang parang nagmamakaawa nga siya kay Pastor. Pastor, sana po ipag-pray natin, ma-restore po yung church. Bahay namin yun, akin yun. Ang tagal na, ilang years na ba? Tagal na po. Pero kilala rin yung church po doon. No, halos Tapos ang bahay po nila dito sa Blue Ridge. Kung alam nyo, malapit lang yung si Sir Ninya. Lakeview. Lagpas ba ng Lakeview o bago mag Lakeview kung galing sa Angono? No? Blue Ridge, doon po sila. Naku, inikot kami sa kanyang palasyo. Tapos, inikot kami sa kanyang At may mga, ilan ba yung niya doon? 22 doors na pinapaupahan. May mga siya, ganun po. No? At ito po'y tinitestify niya na goodness ito ng Lord. Kasi yung anak po niya, pastora. Kaya lang, napunta na rin sa Amerika. Kaya sabi niya, naku, matutuwa yung anak ko dahil nakilala ko kayo pastor at lalo na kapag na-restore yung church, yung gawain ng Panginoon. Kada kinikwento niya na ma-restore, umiiyak po siya. Pagdating namin doon, sinamahan namin siya, sige po, saan po ba yun? Di labas kami ng SM, pinuntahan namin. Tapat lang halos din ng Blue Ridge, yung parang banda doon lang din po. Pinuntahan namin, ang daming ang tao doon.
Tapos, kilala siya. Tapos, nung may isang babaeng umano sa amin, sabi niya, mag-ano na po ba? Magkakaroon na ulit po ng church? Sana po magkaroon na ulit ng church kasi nag-church kami sa Kaintapa. Sabi niya, sana magkaroon na kasi yung mga anak ko, yung mga ganito, at para kasi mga dati po yung mga umaatin po yan dyan. Sabi, ganon, ganyan. Sabi ko, sige po, pag-pray po natin kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Kapatid, ito na yung time na kung saan dapat makita ng Lord. Nag-stir up yung gift. Nag-stir up yung ating paglilingkod, yung uhaw, yung passion natin. Lalo na po for lost souls. Sabi sa 2 Timothy, for God has not given us the spirit of fear. Amen? But of power and love and of a sound mind. Hindi espiritu ng takot yung binigay ng Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot. Bakit? Anong binigay ng Lord sa atin? Power. Kaya sabi mo sa katabi mo, antindi ng power mo, kapatid. Antindi ng power mo talaga. Ang lakas ng power mo. Hallelujah. Thank you, Lord. No, sabi binigay ng Lord, power sa atin and love. Sabi mo nga, love. Yan binigay ng Diyos sa atin, pag-ibig and sound mind. Sabi, there is a fire hidden inside every believer. Meron nang binigay ang Diyos sa'yo at ang totoo, may fire ang Diyos sa atin. Yung banal na Espiritu. Amen? Sabi, God never calls anyone empty. Amen. Hindi po tayo tinawag ng Diyos nang wala lang po o kaya nang wala siyang binigay. Ang totoo, siya po ang unang nagbigay sa atin. Sabi, God never calls anyone empty. Every child of God carries a divine deposit. May inilagay ang Diyos kay Sister Jennifer. May nilagay ang Diyos kay Sister Liza. May nilagay ang Diyos sa bawat sa atin, kay Brother Hill. May nilagay ang Diyos sa kanya. May nilagay ang Lord sa bawat sa atin. Kila Brother RR, may nilagay ang Lord sa kanya. Iba-iba nga lang yung mga gift. Amen. Kaya po tayo tinatawag na body. Hindi pwedeng lahat kikilos si pastor. Sa kanya na lahat, hindi po. Amen. Hindi naman pwede kay leader rin lahat. Ikaw na magpastor, ikaw na magganito, ikaw na rin maglinis, ikaw na rin magganto. Hindi mo po lahat. Every child of God carries a divine deposit. Before heaven, ever gives an assignment. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. Amen. May assignment ka sa Diyos. Sabi, it releases the grace to accomplish it. Hindi po binigay ng Lord yung kanyang biyaya para po tayo ay magwala. May biyaya naman ng Diyos. Di binigay ng Lord yung biyaya para tayo ay mamuhay sa kasalanan. Binigay ng Lord ang biyaya niya sa atin para ma-accomplish natin yung pinapagawa niya sa atin. Kaya pwede ba sabihin mo lang, thank you po Lord for your grace. Salamat sa Lord sa kanyang biyaya kasi ang totoo wala po tayo dito kung walang biyaya ng Diyos. There is a voice waiting to preach. There is a worshiper waiting to release God's presence. Saan ka? Baka tinatawag ka ng Lord magturo, mag-preach. Baka tinatawag ka ng Lord maging pastor. Ay, saka na po. Ay, saka na po. Parang naalala ko, may kakilala ko. Bumalik na siya sa Lord. Sabi niya, Pastora, gusto ko na talaga magpatuloy sa Lord. Sabi niya, kaya lang po, kasi, buntis kasi ako ngayon. Baka, na lang po, pagkapanganak ko, papatuloy na ako, maglilingkod na ako sa Lord. Nanganak na. Pastora, gusto ko na talaga, kaya lang yung baby ko.
Gusto ko na talaga, kaya lang yung baby ko po kasi pag medyo lumaki-laki po, Pastora. Ayun na, lumaki na. Pastora, pag nakasal na kami, alam niyo po, hanggang ngayon, wala na. Sabi, there is a worshiper waiting to release God's presence. Baka tinatawag ka ng Lord to be a worshiper sa worship ministry. Baka tinatawag ka ng Lord, naghihintay to release the presence of the Lord through you. Amen. There is an intercessor carrying nations in prayer. Kamusta mga intercessors? Baka ikaw, may calling ka to be intercessor, to be a watchman ng Panginoon. Kaya lang, hirap kang makasunod. O nadidelay pa, ayaw mo sumunod. Kapatid, kailangan mapag-pray ang bansa. Kaya lang, sino magpipray kung hindi tayo lalakad sa pagkakatawag ng Lord sa atin? There is a teacher waiting to reveal God's truth. Teacher ka ba? Ano gift mo? Baka tinatawag ka ng Lord to be a teacher, to teach. Para ano daw po? Ma-reveal yung katotohanan through you. There is an evangelist prepared to rescue the lost. Baka tinatawag ka ng Lord to be evangelist, to evangelize. Hindi lahat po evangelist. Kaya meron tayong fivefold ministry. Andiyan ang apostle, teacher, prophet, apostles, pastor. Saan ka doon? Pero hindi mangyayari yung kalooban ng Lord hanggat hindi po tayo hahakbang. There is a servant whose quiet obedience will transform lives. Yet many believers spend years asking God for another anointing. Marami daw pong tao ngayon, tanong ng tanong, Lord, ano po ba? Pengi po ako ng anointing. Lord, bagong anointing naman po itong taon na to. While neglecting the grace He has already entrusted to them. May binigay na ang Lord sa'yo, pero hingi ka pa nangingi ng kung ano-ano. Alam mo yon, may binigay na ang Lord sa'yo. Hindi po masamang mangingi sa Diyos. Maganda yan. Hindi po masama. Pero baka nakakalimutan mo, may binigay na ang Diyos sa'yo. At yung buto na yan, yung anointing na yan, yung gift na yan, dyan ka gagamitin ng Diyos. Kaya lang marami, Lord, baka hindi ako dito. Lord, baka hindi ako para dito sa ministry na to. Kasi parang wala akong nakikita eh. Remember yung last message natin, last Sunday. Waiting season is not a wasted season. Waiting season is a preparation season. Amen. Hindi yung gift yung hinahanda, tayo ang hinahanda ng Diyos. Amen. Sabi, the tragedy of the church is not merely a lack of gifted people. Hindi po sasabihin mo na ang challenge sa loob ng church, walang mga gifted. Dito lang po ang daming gifted. No, mga gifted child. Dito lang ang daming mga special child. Mga special na anak ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gifted ka. No, hindi po problema, tragedy, o sasabihin nating challenge na walang gift. Ang totoo, merong gift. Gifted ang mga tao sa loob ng church. Ano nagiging challenge? Basahin po natin, 1, 2, 3, 5. The tragedy is dormant gifts in comfortable believers. Tulog ang gifts. Tulog ang anointing. Bakit? Nasa comfort zone. Complacent. Kaya ano nangyayari? Hindi nagagamit yung gift. Natutulog, nakita na po kayo ng mantika. Di ba yung term nila kapag yung parang puti na? Tulog. Anong kailangan po para magising? Mag-alarm clock.
para magising. No, iinitin o ilalagay sa mainit o kaya naman papainitan para po bumalik yung tunay niyang pagiging oil. Amen. I pray in the name of Jesus, walang dormant gift sa bawat sa atin. Gising. Amen. Sabi yan yung nagiging challenge. Hindi naman problema na walang mga talent. Ang totoo, ang daming talent. Isang tao nga lang, ang dami ng talent. May napapanood ako, ay grabe po, katindi. Kumakanta na siya, nagda-drums na siya, nagigitara siya, nagpapiano siya. As in, lahat. Parang sa UK siya Ay, grabe talaga. May drums na sa ano niya. Grabe talaga. Tapos nakakakanta pa siya. Ay, grabe. Kasi sa drums lang, ilan na iisipin mo doon? May paa, may kamay, may hi-hats, may ano. Tapos may gitara pa. No? Tapos nagsisimbals pa yun, nagro-rolling pa yun. Pero nagaganon na. Ang tindi. Sabi, hindi naman yun yung kulang. Hindi naman kulang ng gift. Ang totoo, maraming ang gift. Ang kulang, ang challenge, nasa comfort zone. Pinipili ng mga Kristiyano ngayon sa komportable. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, tayo po ay tinuturuan ng Diyos. Yung mga taga-angono, tinuturuan tayo ng Lord sa panahon na ito. The kingdom does not suffer from God's silence. It suffers from God's people refusing to burn. Yung mga tao kasi, yung ayaw. Hindi dahil, ba't hindi namin nararanasan yung power ng Lord? Ba't hindi nararanasan yung kingdom ng Lord? Ba't hindi nararanasan yung blessing ng Lord? Hindi po dahil hindi sumasagot ang Diyos, kundi mismo sa mga tao na nire-reject ang pagkilos ng Lord. Nire-reject yung fire through the Holy Spirit. Huwag po nating hayaan. Hell trembles when your gift awakens. Alam mo yon? Yung impyerno, takot na takot. Ang kaaway, takot na takot. Kapag on fire ang isang Kristiyano. Kapag ang gift ay nagagamit. Takot na takot ang kaaway. Bakit? Kung ang anointing mo is prayer, lay hands ng mga may sakit, ano nangyayari? Gumagaling. Kaya alam mo, takot ang kaaway sa mga righteous na tao. Bakit? A prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya takot ang kaaway sa mga matutuwid. Bakit? Yung panalangin kasi nila effective. Yung panalangin kasi nila nangyayari. Yung panalangin kasi nila sinasagot ng kalangitan. Amen. Na pag sinabi nila, Lord, wag po munang umulan, nangyayari. Lord, in Jesus' name, gumana na po yung cellphone ko. Gumana. Nangyayari po sa akin diyan. Pinagpe-pray ko na lang. Naalala ko po yung cellphone ko noon. Nasa Angono. Paglabas ko, nag-CR ako. Paglabas ko, umupo na ako. Sabi ko, ay, asan yung cellphone ko? Hala, baka naiwan ko sa CR. Tignan ko po. Nakalubog yung cellphone ko. Pero iba yun. Pero alam niyo po, pinag-pray ko. Di na kasi, sabi ko, Lord, in Jesus' name. Wala. Pinag-pray ko lang, Lord, gagana na po in Jesus' name. Pag gumana. Biruin mo, hanggang ngayon, buhay pa po yun. Andyan yun. Alam niyo po yun, exercise your gift. Exercise your anointing. Yung binigay ng Lord, yung power ng Diyos. Alam niyo po, itong mga nakaraan, sabi ko, kay Pastor Jones, parang gusto ko kumain ng sopas. Sabi ko kay Pastor, gusto ko talaga kumain ng sopas. Naku po, ayan naman, dumami naman yung sopas naman. Iba-ibang klaseng sopas. Iba-ibang klaseng luto. Pero kapatid, alam mo, katakot-takot ka sa kaaway. Kaya sabi, you are fearfully and wonderfully made ng Diyos. Yung panalangin mo, nagigimbal.
ang impyerno sa'yo, sa panalangin mo. The enemy is not intimidated by your title. Hindi porket sasabihin mo sa kaaway, ay Kristiyano ako, matakot ka. Hindi po natatakot dyan ang kaaway. Hindi na-intimidate dyan ang kaaway. Pastor ako, matakot ka. Hindi po. Hindi dyan nagigimbal ang kaaway. He fears your obedience. Saan natatakot ang kaaway? Tuwing ikaw ay sumusunod sa Diyos. Diyan natatakot ang kaaway. Diyan nanginginig ang kaaway. Susunod na si Tina. Susunod na si Tino. Susunod na si Ting. Ayan na siya, sumusunod na. Alam mo yun, natatakot yung kaaway, lalo na yung mga tatay. Sa mga tatay po na nandito, natatakot ang kaaway sa mga tatay. Bakit? They are the head of the family. They are the founder of the family. Sila yung head, na kapag sila yung sumunod na sa Diyos, aba, damay na yung mga anak. Amen. Kaya nung sumunod si Brother Bobot, nanginginig na ang kaaway. Ayan na siya, ayan na. Ayan na, tinanggal na yung tungkod. Ayan na siya. Ayan na, nagwo-worship na. Ayan na, nagwo-worship na. Alam mo yun, natutunaw yung kaaway. Ayan na, pumipirma na sila. Tatanggapin na nila yung kanilang bagong sasakyan. Ayan na, naku, mas lalo na naman yan, hindi mapipigilan. Amen. He fears your obedience. Ano pa? Ano kinakatakutan ng kaaway? Hindi title mo. He fears your intimacy with Christ. Diyan natatakot ang kaaway. Bakit? Katinding intimate itong taong ito. Ayaw lumayo sa Diyos. He fears your intimacy. Kaya kapag ikaw intimate sa Panginoon, wow, doon na i-intimidate, natatakot, nanginginig ang kaaway. He fears the day you fully surrender to the Holy Spirit. Diyan natatakot ang kaaway. Sinurrender yung buhay sa Panginoon. Sa pagkilos, sa tinahayaan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Alam mo, yung mga tao na sinunod ang Diyos, yung buhay nila noon, na ang gulo, ang pangit, yung buhay, hindi yung itsura. Yung buhay, dating aadik, dating magulo ang buhay, na sinurrender ang buhay sa Lord. Grabe po. Kaya sinasabi, nagsiselebrate ang buong kalangitan. Isang kaluluwa na tumanggap sa Diyos. Kaya yung mga taong sinurrender ang buhay sa Panginoon, tinalikuran ang dating buhay. Kapatid, you are blessed. He fears you. Diyan natatakot ang kaaway. Because a believer's gift is ablaze, becomes a weapon in God's hand. Yung tao daw po na nagliliyab, naglalagablab ang kanila pong gift, nagiging weapon ka daw sa kamay ng Diyos. You are a weapon in God's hand. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, weapon ka. Amen. Ikaw ay weapon ng Panginoon. Ikaw ay weapon ng buong kalangitan. The devil understands that one person completely yielded to God can change a family. Amen. Sino po dito sinasabi mo na bago buhay mo? Dahil sa Lord. Na bago buhay mo dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Okay lang po ba, Brother Bubot, kwento ko? Si Brother Bubot, dati siya po yung humahad lang para umatin yung kanyang asawa, mga anak. Ngayon, nandito na siya. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi hindi pa niya maunawaan noon Pero grabe yung ginawang shift ng Lord sa kanila. Yung buhay, yung ginawa ng Lord sa kanila. At pinakita ng Diyos, tapat nga siya sa kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang Lord. Si Brother Hill,
Kahit hindi pa umatin si Brother Hill, kilala na natin. Paano si Sister Jo? May nag-ano sa atin ang tawag doon. May nagmamar. No? Pero ngayon, andyan po siya. Amen? Hallelujah. Pag wala po yan, nag-online yan, nag-join online. No? Hallelujah. Hindi po, laging iniiyak ni Sister Jo yan. Laging iniiyak ni Sister Jo. Pastora, lagi kong ganto, pastora, ganun. Yung papa mo na naman Pero binago ng Diyos. Amen. Natatakot ang kaaway. Alam kasi ng kaaway, pwedeng mabago yung pamilya mo. Pag ipinagkatiwala mo sa Diyos, sinurrender mo, buhay mo sa Lord. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos. Kaya sinasabi, hindi natatakot ang kaaway sa title, kundi doon sa pagsunod mo, sa intimacy mo sa Diyos, yung pag-surrender mo sa Panginoon, diyan takot ang kaaway. Amen. Hallelujah. Sabi pwedeng matransform yung family, mabago family, pwedeng matransform even yung city, yung community nyo, pwedeng mabago. Ano pa? Ma-ignite ang nation, ang bansa. Salamat sa Lord dahil through IFP, no? Na tayo'y nananalangin, tayo po'y nakaka-connect sa kung ano sinasabi ng Lord para sa ating bansa. This is why He fights your prayer life. That is why He attacks your confidence. That is why He whispers lies of inadequacy. Ayan ang ginagawa ng kaaway kasi alam ng kaaway, pag ikaw naglingkod sa Diyos, pag ikaw sumunod sa Panginoon, pwedeng may mabago ang buhay. Because if He can keep your fire low, He can limit your impact. Alam ng kaaway, kapag yung apoy nawala, yung apoy humina, nawawala yung impact. Nalilimitahan ka. But today, every chain of fear is broken. In the mighty name of Jesus. Amen. Pwede ba sabihin mo, Amen? Amen. Hallelujah. Hindi natin naayaan. Amen? Walang kapangyarihan ng kaaway. Fear is broken right now. Next, sabi, gift do not grow in comfort. Hindi lalago yung gift ng Lord sa iyo. Yung anointing ng Panginoon, hindi yan lalago sa comfort zone. Sino po sa inyo nakaranas mag-apply, na kwento ni Pastor Jumani? No? Naranasan nyo ba yung mag-apply sa Cubao, yung lalakad, sakto lang yung pamasahe mo, pag-uwi mo, wala ka pang pagkain. Nako, naalala ko dyan si Sister Angie, ang sipag mag-apply na ni Sister Angie. Kung saan-saan, kung halimbawa, ang 42 floor, ang pupuntahan mo, siya, hahagdan na lang siya. Kasi ayaw yung mag-elevator, kasi di ba may mga elevator na nakakatakot, yung kulob na kulob lang. Hindi mo nakikita yung lalo na yung baka bahabangan. Diyan sa Cubao, meron dyan eh. Pipili na lang, closing. Pipili na lang niya maglakad na lang. Hallelujah. Sabi, gifts do not grow in comfort. Fire demands fuel. Tama po ba? Di aapoy yan pag walang fuel. The anointing demands surrender. Power demands consecration. Many desire the glory. Few embrace the process. Marami gusto yung glory, presence ng Panginoon. Gusto yung napakatinding pagkilos ng Diyos. Pero iilan lang yung sasabihin mo, ini-embrace at tinatanggap yung proseso ng Diyos. Kapatid, di po natin mararanasan yung sinasabing great glory ng Diyos kung hindi po natin nahayaan na dumaan ang ating sarili sa proseso ng Diyos. Kaya sinasabi, we need to trust the process.
Lalo na kung yung process na yun binigay ng Diyos sa'yo. David was hidden before he was promoted. Tama po? No? Siya'y bata pa, hindi naman siya yung pinakilala agad. No? Pero siya'y naging king. Joseph served before he ruled. Siya po'y ang dami pang pinagdaanan, naglingkod pa siya. Tama po, bago yung sasabihin mo, siya po'y naging governor. Moses was broken before he led. Talagang tinuruan po muna siya ng Diyos. Amen? Si Moses, bago siya mag-lead. The apostles waited in prayer before they walked in power. Kaya sabi ng Lord sa kanila, ano ba? Di ba kayo makapag-pray, makatagal man lang ng 1 oras? Tulog na kayo agad. Ang daming pagtuturo ng Lord sa kanila. Pero, grabe naman po. Nung na-empower sila ng Holy Spirit, grabe yung ginawa ng Diyos sa kanila at yung grabing paglilingkod nila sa Lord. God prepares vessels before He pours out fresh oil. Amen? Inihahanda ng Lord yung mga vessel. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Inihahanda ng Lord yung mga vessels. Hindi niya inihahanda yung gift. Meron na, andyan na. Ang inihahanda ng Lord yung tao. Ang inihahanda ng Lord, ikaw, tayo. God prepares vessels before He pours out fresh oil. Kailangan may new wineskin. Without character, gifting becomes, dangerous. Kailangan matama muna yung karakter. Amen? Itinatama kasama yan sa proseso, sa preparation. Sabi, without character, yung gift magiging dangerous. Ito, nakuha ko mula sa Diyos. Sinasabi ng Lord, ibigay mo sa akin yung bagong sasakyan mo. Talaga po sinasabi ng Lord, oo, pag hindi mo binigay iyan, lagot ka daw sa Diyos. It becomes dangerous. Kaya ang dami ngayon Yan po ang SPT. Yan po ang ating subscribing pastors training. Character building. Without humility, power becomes pride. Kaya marami naman talaga magagaling. Pero iilan yung sasabihin mo, anointed. Sabi, without humility, kung walang pagpapakumbaba, yung power na yan, ano daw po mangyayari? Pwedeng maging pride yan. Without holiness, influence loses eternal value. Heaven entrust greater glory to those, who remain faithful in the secret place. Yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos, mga nakikita yung glory or yung greater glory ng Lord sa mga nananatili tapat sa Diyos. Hindi po sa public place. Saan daw po? Sa secret place. Anong ginagawa mo pag ikaw ay nasa bahay? Anong ginagawa natin pag tayo po'y nasa bahay, nasa kwarto? Dito pwede natin sabihin na tayo nag-worship. Pero pag ikaw ay mag-isa na lang, ano ginagawa mo? Sumasayaw ka pa ba sa Lord? Worship ka pa ba sa Panginoon? Sabi, the Holy Spirit is breath behind every gift. Amen? Hindi pwedeng alisin ang Holy Spirit. Hindi pwedeng walang Holy Spirit. Kundi even ang Holy Spirit, nandun siya sa gift na yan. A gift without the Holy Spirit may, impress people. Hindi si Lord ang naitataas kapag hindi move ng Holy Spirit iyan. Sino na itataas? Sarili. Kaya ang nai-impress, sino? Mga tao nakakapanood. Nagiging performance na lang. Sabi, kung ikaw daw, may bigla akong nakitang ganun. Christian siya.
ay worship team o Kristiyano at ikaw ay nag-ML pa rin ba? Ngayon, ano ba yung games ngayon? Ano ba ngayon? ML pa rin? Kung ikaw ay nag-ML at adik ka sa mga ganyan daw, hindi ka daw worshiper. Hindi ka magiging worshiper. A gift empowered by the Holy Spirit transforms, ano daw po? Hearts. Nababago yung puso. Kaya may gift of the Holy Spirit. Amen? No, hindi pwedeng Kristiyano magagalitin. Mainitin ang ulo. No? Hindi ganyan ang Kristiyano. Amen. Hindi ko naman po sinasabing hindi ka na magagalit. Hindi ka na maiinis. Talagang nangyayari po sa atin yan. Pero inihingi natin sa tawad yan sa Diyos. Nagpapatransform, nagpapabago tayo sa Panginoon. Pero kung lagi ka na lang galit, yan ang hindi tama. Ayun, bugnutin. Ano pa yung may iba may iba pa Sumpungin. Ano pa? Topakin. Hindi na. Kung ikaw ay anak ng Lord, di ka na dapat topakin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na topakin. Amen? Kung saan hindi na muna ako atin. Bakit? Si sister. Si sister. Ayan na naman si sister. Online na lang po ako, pastor. The difference is not talent. Amen? The difference is His presence. Amen? Doon nakikita, doon nagkakaiba. Kaya ibang-iba po yung sasabihin mong performer o performance yung ginagawa sa worshiper. Acts 1:8, you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. Hindi pwedeng walang Holy Spirit because siya po mag-i-empower. Siya yung mag-i-stir up ng gift na meron po tayo. The early disciples were ordinary people. Tama po ba? Pares lang naman po natin sila. Mga pogi, magaganda. Pares lang natin sila, mga tao din sila, mga ordinaryong mga tao din po. Iba-ibang mga trabaho, mangingisda, at kung ano-ano pa. But after the Holy Spirit filled them, yung day of Pentecost, ano nangyari? They shook cities, confronted darkness, healed the sick, preached with boldness, and turned the world upside down. Ang tindi nung impact ng mga taong ito. Pero mga ordinaryong mga tao din sila. Tulad natin. Tulad din natin. Sila din, minsan, Lord, hindi ko kaya. Lord, ano to? Lord, paano to? Sila din minsan, nagda-doubt. Sila din minsan, nakakatulog. Sila yung mga ordinaryo lang. Pero nung na-empower ng Holy Spirit, inalaw ang Holy Spirit, grabe yung naging impact sa buong mundo. The same Spirit still empowers believers today. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, meron ka rin yan. Next, revival begins with personal fire. Hindi po tayo pwedeng magsabi ng revival doon o magkaroon ng revival at unahin yung iba kung tayo po mismo walang revival na nangyayari sa atin. Amen. Many cry for national revival. Tama? Tayo din po, pinagpipray natin iyan. But revival always begin with one burning heart. God is looking for believers whose altars are alive. Si Lord ang hinahanap niya, kailangan yung altar, yung mga altar na buhay. Alive. Active. Tignan mo ang katabi mo. Tanungin mo nga, active ka ba? Active ka ba? Hallelujah. Sabi mo sa kanya ulit, maging active tayo sa Lord. People who refuse spiritual compromise. People who refuse lukewarm Christianity. Ito yung mga active, mga alive.
Ano pa? People who love Jesus more than applause. Mas mahalaga sa kanila sa kung ano sasabihin ng Diyos, hindi sa kung anong gagawin ng mga tao sa kanila. Amen. Sabi, they refuse lukewarm Christianity. Kasi yung mga lukewarm, ano sabi ng Bible? People whose secret place is stronger than their public platform. Kaya hindi hinahanap ng Diyos, hindi qualification yung ikaw ay may titulo. Yung ikaw ay magaling. Yung ikaw ay dapat honor student bago ka maging worker. Alam mo yun? Kailangan ang grade mo ay 1. Flat. Kailangan 1 bago ka maging dancer. Naku, baka walang maging dancer. Kung ang flat daw 1. O bago maging dancer, kailangan ang grade mo 1. Naku po. Hindi po ganun. Amen. Sabi, people whose secret place is stronger than their public platform. Ang mahalaga sa kanila yung relasyon sa Diyos. Revival is not produced by emotion. Revival is sustained by daily surrender sa Panginoon. Ang revival, hindi po ito napoproduce ng emosyon mo lang. Hindi dahil iyak ka ng iyak, dadating ang revival. Hindi po. Ano daw po? It is sustained by daily surrender sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Daily. Sabi mo nga, daily. Amen. Gusto mo revival? Kapatid, ito yung kailangan natin. Araw-araw, surrender mo buhay mo sa Panginoon. Romans 12:11, basahin po natin. 1 to 3, fire. Amen. Never be lacking in zeal. Be zealous, kapatid. Pag sinabi nating zealous, it is not just passionate, more than passionate. The altar must burn. Kailan daw po? Every day. Hindi po kada Sunday, kundi dapat every day tayo'y nag-aapoy. Tayo'y nagliliyab sa Lord. Basahin po natin ito, deklara natin, 1 to 3, fire. Prayer feeds the fire. The word feeds the fire. Worship feeds the fire. Obedience feeds the fire. Holiness protects the fire. Huwag mawala sa atin yung bagay na ito. Pananalangin. Para tayo mag-apoy. Kailangan, everyday, nananalangin tayo. Day and night, night and day. Kaya doon sa worship natin, day and night, night and day. Let incense arise. Through prayer. Pwedeng mas lalong mag-apoy. Yan yung ating mga firewood. Ano nga yung firewood? Yan yung ating mga panggatong, panalangin, word of God, worship, obedience, holiness sa Lord. Tanong, paano kung hindi natin ginagawa iyan? Na-imagine po natin. Alisin mo yung prayer. May apoy pa onte. Alisin mo yung word. May apoy pa yan. Alisin mo yung worship. May mga baga-baga pa yan. Alisin mo yung pag-obey mo sa Lord, yung obedience. Aba, alisin mo yung holiness, righteousness sa'yo. Wala na. Kaya hindi pwedeng mawala ang pananalangin. Ang word ng Lord. Ang worship. Refuse to bury what heaven has given you. Huwag mong hayaan, itago. Huwag mong hayaan, ilibing mo na lang, ibaon mo na lang yung gift ng Lord sa'yo. Jesus warned about the servant who buried his talent. He did not lose it because of persecution. Amen? Alam natin yung istorya. Tinago niya. He lost it because of fear. Hindi dahil na-persecute siya, kundi natakot siya. Kaya sabi niya, natakot po ako eh.
Fear has buried more destinies than failure ever has. Yung mga tao na puno ng takot, kapatid, ang dami po nilang pwedeng mabaon. Sabi, masigit pa to sa failure. Naranasan niyo po yun. Yung hiya nga lang eh. Yung ikaw ay nahihiya. Kasi ako, ramdam ko yan. Naranasan ko kasi yan eh. Kasi, alam mo yun, napakamahiyain ko po noon. Talaga naman. Hindi kami lumalabas. Pag nakita ng tao, nanginginig na. Ay, hindi naman. Hindi naman. Kaya nung tinawag ng Lord, magpapastor. Pero si Lord na nasunod. Huwag natin hayaan yung fear manaig sa buhay natin. Sabi, don't bury your talents. Amen? Huwag mo ibaon yan, gamitin natin yan para sa glory ng Diyos. Do not allow comparison to silence your calling. Huwag mong hayaan yon. Do not allow rejection to weaken your faith. Do not allow comfort to replace consecration. Huwag mo daw ipagpalit, hayaan yung comfort doon sa consecration na ginagawa ng Diyos. The graveyard is full of unused gifts, but your calling will not die buried. Pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo? Your calling will not die buried. Amen. Kapatid, today, basahin nga po natin, 1, 2, 3, 5. Amen. Today, the Spirit of God is calling every dormant gift back to life. Mabuhay ulit, magising ulit yung mga gift. Amen. Ma-stir up ulit yung mga gift. This is your hour to burn. Sabi mo sa katabi mo, ito na yung oras para ikaw ay muling mapaapoy sa Diyos. Amen. Sabi, the days ahead requires believers who carry more than information. Amen? Ang gusto ng Lord, ang dala-dala natin, revelation, not just information. They require believers who carry fire. Hallelujah. The world does not merely need better speaker. Anong kailangan? It needs men and women consumed with the presence of Jesus Christ. Ayan ang hinahanap-hanap ng Diyos. This generation is carrying for light. But where the fire of God burns, darkness not remain. Darkness is increasing. Nakikita po ba natin ito? Patindi ng patindi. Yan na yung sinabi ng Diyos. Deception is spreading. Yung kasinungalingan ng kaaway, pandadayan ng kaaway ay lumalawak. But where the fire of God burns, ano daw po nangyayari? Darkness cannot remain. Now is the time to arise. Amen. Nakikita natin, aware tayo sa mga nangyayari niya. Nag-i-increase yung darkness, yung deception, nag-i-increase. Now is the time to arise. Now is the time to ano daw po? To pray. Hallelujah. Now is the time to obey. Now is the time to stir up the gift within you. Kailangan ma-stir up yung gift. Kapatid, napapansin mo ba sa sarili mo? Mahusay ka sa media, mahusay ka sa mga ang tawag dito, sa mga technology, mahusay ka, gamitin mo sa Lord. Mag-apoy ka. Amen. Hallelujah, magpagamit tayo sa Panginoon. The Spirit is still searching for yielded vessel. Hinahanap-hanap ka na ng Lord. Tanong, will you be one of them? Willing ka ba magpagamit sa Lord? Tinatawag ka na ng Diyos, tinatawag ka ng Lord. Sabi, will you be one of them? If the Holy Spirit examine the altar of your heart today, would He find a blazing fire
or only the ashes of yesterday's encounter? Kamusta kaya kapag sinearch ng Holy Spirit ang ating pong mga puso? Ano kaya makikita ng Diyos? Nag-aapoy ba tayo? O yung ano na lang natira? Abo na lang nung nakaraan. Nakita niyo po yun, yung pag kayo'y gatong o ihaw. No, after, abo na lang. Ano makikita ng Lord sa atin? Nag-aapoy o only the ashes of yesterday's encounter? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Don't leave your calling buried. Stir the gift. Amen? Feed the fire. Alam natin, yung mga makakapag-feed sa fire, ano daw po yun? Prayer, worship, word, obedience, holiness. Sabi, feed the fire, live surrendered. Let your generation witness the glory of Jesus through kanino? Through you. Through your life. Makita ng mundong ito, sino si Lord sa buhay mo. The fire is falling, but only those who keep oil in their lamps will continue to burn until Christ is revealed in all His glory. Hindi aapoy hanggat walang oil. Amen? So, anong kailangan natin? Oil. Kapatid, keep the fire burning.